Hello, what's up mga idol? This is Glenn, ang inyong guide sa Solar Renewable Energy. So, ito, meron tayong dumating na inverter dito. Ito na yung naantay nating inverter para sa ating ginagawa na solar aparato mga idol. So, ito ay 24 volts na 4.2 kilowatt. So, hybrid on-grid, off-grid ito mga idol. Ayan. So, samahan nyo ako na i-unbox itong dumating na inverter natin at i-discuss natin yung kanyang specification and titignan natin kung medyo mas lamang ba siya sa ating mga previous na 24 volts na inverter na hybrid na nagamit na natin. So tara, samahan nyo ako. Yan. So, ito na yung ating inverter na dumating, mga idol, para dito sa ating order na aparato, ready to all mount na solar setup. So, ang order niya ay 4.2 kilowatt, kaya ito ang binili natin. Pero, i-unbox na rin muna natin para makita nyo rin ang specification ng inverter na ito, ano? Medyo mabigat-bigat din siya. Parehas sila ni SRNE. Ang bigat. Ayan. Ayan. Buksan natin. Okay. So, ito yung ating 4.2 kilowatt mga idol na inverter. Ayan, so solar inverter lang ang kanyang pangalan. Okay. So ayan yung kanyang side. Sa left, dito naman sa kabila, sa taas, ayan, sa baba. Ito. So meron tayong AC in, AC out, on and off switch, PV in, and then battery negative, battery positive, BMS, dry contact, Wi-Fi para sa ating online monitoring. Ayan. So walang kasamang online monitoring ito, idol. Hiwalay atang mabibili. Okay. So ito yung kanyang model name, DFHY 4.2 kVA. So ito nga pala mga idol, sa mga hindi nakakaalam, ang inverter na ito ay Demuda. Ayan, so wala lang nakalagay pero Demuda yan. Alright. So dito sa kanyang specification, IP grade is IP20. And then max parallel, kung tinatanong nyo kung pwede bang i-parallel ang inverter na ito, so hindi pwede, no daw, no. AC output rated power is 4.2 kilowatt, and then voltage 230 volts. Number of output, isa lang. Nakita nyo dito, isa lang yung kanyang output. Ayan, AC out, isa lang. And then, saan pa? Rated current is 15.7 ampere. Tapos, dito naman tayo sa battery input. Voltage, 20 to 30 volts. Siyempre, 24 volts tayo. Rated voltage, 24 volts. Okay, so dito naman tayo sa kanyang AC input, voltage 90 to 280 volts. So 90 volts yung kanyang LVD, low voltage. High voltage niya is hanggang 280 volts, pero malamang sa malamang to wala pang 280 or wala pang 80 yung kanyang LVD tsaka HVD, mag-disconnect na to. Frequency 50 to 60 Hz, and then max AC bypass current 20 ampere. So nasa 4 kilowatt yung ating bypass current ng ating AC. Max AC charge current is 100 ampere din. Taas din PV input. Okay, dito naman tayo sa PV input. So ang max power ng ating PV input is hanggang 5,000 watts. So equivalent niyan is mga
8 piraso na 620 watts na solar panel, no? So kayang-kaya niya. Dito naman tayo sa max PV input current, nasa 18 ampere. So mataas na yung kanyang 18 ampere. Ito kasi napaka-importante ng maximum PV input current, mga idol, no? So kasi dito naka-base kung anong or gaano kalaking solar panel ang pwede nyong mailagay. Kagaya nito is pwede nyong gamitin ang 620 watts na solar panel dahil yung mga ganong kalaking solar panel ay mataas na ang kanilang IMP. Unlike dun sa SRNE na nagamit na natin is hanggang 13 ampere lang siya. So limited lang yung mga panel na pwede mong mailalagay, no? Hanggang 550 to maximum of 590 watts lang yung pwede nyong ilagay. Unlike dito is napakataas. 18 ampere yung pwede mong mailagay. Ayan. And then max open voltage is 500 volts. Ayan. So series naman to. So pasok yung 8 piraso na 620 watts na i-series nyo, no? So pasok yan 500 volts. MPPT input voltage range is 40 to 450 volts. Ito maganda rin yung kanyang MPPT input voltage range kasi minimum niya, ang minimum operating voltage niya is hanggang 40 volts. Unlike doon sa SRNE naman na nagamit na natin na yung 500 VOC is ang minimum nun, mga idol, is hanggang 120 volts, no? Yung 120 volts ang kanyang minimum operating voltage. Ibig sabihin nun, kapag naka-harvest na or kapag nasinaga na ng araw yung ating solar panel ng umaga at hindi pa niya naabot yung 120 volts na minimum operating volts ng SRNE is hindi pa magi-start yung kanyang charging. Unlike dito, 40 volts pa lang is magi-start na siyang mag-harvest or mag-generate ng harvest kasi under 40 volts mag-start na siya. Maximum naman 450 volts. So sa tingin ko, mas maganda yung harvest or performance ng pag-harvest nitong Demuda. So, maaga-aga pa lang, nag-harvest na. Maximum charge current, ayan, 100 ampere. Okay? So, yan yung specification ni Demuda. Ayan, o. So, ito yung gagamitin natin dito sa ating binubuo na solar na aparato. Ay, ready to wall mount natin, mga idol. So ito na lang inaantay ko at pwede nang simulan to. So dumating naman siya kanina, kapipick up ko lang. So ito, ayan. So gagamit tayo dito ng metal enclosure box dahil ito yung request ng ating client. Ayan. Siyempre, kompleto tayo dito. Mga idol, meron tayong MCCB. At syempre gagamit tayo dyan ng ATS. Ito yung pinaka-paborito kong ginagamit na ATS. Dahil subok ko na ito. Goods. And then ito rin, subok ko na rin. So kompleto na rin tayo dito. Meron na tayong mga MCB at saka SPD ng AC side at saka DC side syempre. Tapos lalagyan natin yan, mga idol, ng hot aerosol fire extinguisher. Syempre, ayan, no? Hot aerosol fire extinguisher. Okay. Ayan. So pagpasensya nyo na, mga idol, kung medyo may mga naririnig kayong hindi maganda dahil napakalakas ng hangin dito sa amin ngayon. Ayan. So ito na rin yung ating mga wire, 16mm na gagamitin natin dito. So abangan nyo yung ating video dito. Ite-testing natin to, mga idol. Demuda. Tignan natin yung kanyang features kung maganda. So yun lang, mga idol, pinakita ko lang yung ating ginagawa ngayon na ready to wall mount solar setup. So ito kasi nga ginagawa natin is ready to wall mount na aparato, wala pang battery. Ito naman ay papuntang Tabuk. Okay, so yun lang, peace out.